ito ay tumayo muna ang lahat para sa isang panalangin at pangungunahan tayo ni J. Lord. Yes, we are. Panginoon naming Diyos, patnubayan mo po kami sa araw na ito. Patuloy mo po aming gabayan upang lahat ng aming tungkulin ay aming magampanan. Tulungan mo po kami sa makasya na aming ginagawa. Pagpalain mo po ang aming magulang sa aming ginagawa. Pagpalain mo rin ang mga magulang namin sa patuloy na pagsisigasa. Ang lahat ng ito ay aming sinasabi sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Bago kayo umupo, ay isaayos muna ang inyong mga upuan at pulutin ang basura sa ilalim nito. Sino-sino ang mga lumiban sa klase? Si Dailin. Wala. Dailin. Excuse si Dailin. Rainiel. Jano. And? Sino pa? Janmar. Janmar. Mr. Okay. Kamusta kayo, class? Okay lang. Okay lang. Sino ang mga nanood ng municipal meet sa bayan? Ikaw, Kisses? Sino ang nanalo sa volleyball boys? Leonay. Sa babae, sino ang? Leonay. Leon Jaire. Noong nakaraan ay napag-aralan natin ang dalawang lungsod-estado ng Greece, ang Athens at Sparta. Saan nga matatagpuan ang Athens? Francis? Tama ba siya? Magaling. Ang Athens ay matatagpuan sa Attica. Ano naman ang tawag sa uri ng sistema ng pamamahala sa Athens kung saan ang kapangyarihan ay nasa mamamayan? Ina? Tayo? Tama. Demokrasya. Saan naman kaya matatagpuan ng Sparta? Brian? Sino ang makapagsasagot? Francis? Laconia. Ang Sparta ay matatagpuan sa rehiyon ng Laconia. Ano naman ang tawag sa sistema ng pamamahala ng Sparta kung saan ito ay pinamumunuan ng dalawang hari sa magkaibang dinastiya na ang kapangyarihan ay nakatuon sa relihiyon at militar? Kevin? Jairel? Demokrasya? Sino ang may alam? Francis? Tama. Oligarkiya ang tawag sa sistema ng pamamahala ng Sparta. Meron pa kayong gustong idagdag? Merong gustong linawin ang mga katanungan bago tayo tumungo sa ating aralin sa araw na ito? Sure? Ngayon, bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, ay may hinihanda akong larawan ng mapa ng imperyo ng Persya noong 4 hanggang ika-6 na siglo. Kung inyong makikita, ang Persya ay dito matatagpuan, samantala ang Greece naman ay dito. Sa panahon ngayon, naririnig pa rin ba ninyo ang bansang Persya? Hindi. Sa mga patimpalak tulad ng Miss Universe, may naririnig kayong Ina Kamiti Persya. Wala? Bakit kaya? Francis? Tama. Ang Persya sa kasalukuyang panahon ay ang bansang Iran. Kaya hindi niyo siya naririnig. O hindi nyo na naririnig sa amang balita. Saan pa? Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Digmaan? Bakit kaya may digmaan noong unang panahon? Arvin, sa tingin mo, bakit kaya
may digmaan noong unang panahon sa iba't ibang pangkat, sa iba't ibang bansa. Any idea? Kisses? Kasi nananakop. Very good. Dahil sa pananakop ng imperyo o teritoryo. Class, ang nasa dilaw na lugar or bansa ay dating sakop ng bansang Persya na ngayon ay tinatawag nating Iran. Kung makikita ninyo dati, hindi nakadilaw ang Greece. So, ibig sabihin, hindi pa siya sakop ng Persya. Very good. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay ang banta ng Persya. Handa na ba kayo sa ating talakayan? Opo. Energy? Opo. Magaling. So, ang pag-aaralan natin ay banta ng Persya sa bansang Greece. Ayon dito, ang hangarin ng Persya ay palawakin ang imperyo nito sa kanluran. Dito sa mapa, asan ang kanluran? Dito ang tinatawag na Hilaga, tama? Timog, Silangan at kanluran. Dito ang kanluran. Hangarin ng Persya na palawakin ang kanyang sakop dito sa kanluran. Ang nasa larawan, class, ay si Cyrus the Great na siyang dating hari ng Persya. Sinalakay niya ang Lydia sa Asia Minor noong 546 before Common Christ. Pag sinabing Asia Minor, dito banda ang Asia Minor. Makikita ninyo sa mapa na ang Asia Minor ay dito banda malapit sa Greece. Noong namatay si Cyrus the Great, ay ipinagpatuloy ni Darius the First ang hangarin ni Cyrus the Great na palawakin ang imperyo o sakop nito sa kanluran. Kaya noong 499 before Common Christ ay sinalakay ni Darius the First ang Greek kung saan nagpadala ng tulong ang Athens, ngunit natalo ang kolonyang Greek dahil sa labanan sa pandagat noong 474 sa Miletus. Dahil dito, dahil tumulong ang Athens sa labanang iyon ay nagalit si Darius the First, kaya napag-isipan niyang gumawa ng hakbang upang sakupin ang Greece. At bilang paghahanda naman ay naghanda o gumawa ng flota or fleet ang mga taga-Athens. Alam niyo ang flota o fleet na tinatawag? Ito ay mga pandirigmang barko o malalaking barko. Ang sumusunod ay mga digmaan na nangyayari sa pagitan ng Greece at Persya na nagmula noong 499 hanggang 470 before Common Christ. Una ay ang pagsalakay sa Marathon. Ito ang pinakaunang pagsalakay ng Persya sa Greece na naganap noong 490. Ito ay pinamumunuan ni Darius the First. Tinawid ng flota ng Persya ang Aegean Sea at bumaba sa Marathon. Isang kapatagan ng hilagang silangan ng Athens kung saan tinalo ng 10,000 puwersa ng Athens ang higit kumulang 25 puwersa ng Persya. Sino ang nanalo sa labanang ito? Athens. Very good. Sumunod naman na labanan ay labanan sa Thermopylae. Ito ay nangyari noong pagsapit ng 480 before Common Christ. So guys, muling tinangka ng Persyano na salakayin ng Athens. Ito naman ay pinamumunuan ni Xerxes. Si Xerxes ay anak ni Darius the First. Pinawid ng hukbo ni Xerxes ang Hellespont at naglakbay sa mga kabundukan sa hilagang Greece patungong Athens. Sa paglalakbay ni Xerxes ay kinakailangan nilang tumawid sa isang pass or
or paso. Examples ng paso ngayong araw. Kalutan na. We have bridge, right? Kalutan na. Kinakailangan nilang tumawid sa isang pass. Sa Thermopylae, kung saan sila ay hinarangan ng 300 Spartan or 300 Spartan at 7,000 Greek na pinamumunuan ni Haring Leonidas ng Sparta. Dahil kinakailangan nila makatawid sa pass or sa paso, hindi nakatawid ng halos 3 araw ang mga Persyano. Ngunit may isang taksil na nagbunyag ng lihim na daanan sa itaas ng lagusan. Kung kaya, dumaan ang mga Persyano at kanilang sinalakay ang Athens. Namatay ang 300 Spartan at namatay rin si Haring Leonidas kasama ng iba pang mandirigma. Dahil nasakop na ang Athens, ay sinunog ito ng Persya. Sino ang nanalo sa labanang ito? Persya. Tama, ang Persyano ang nanalo sa labanang ito. Bakit kaya sila natalo? Pinandot ng sariling kakampi. Tama, dahil may isang taksil na nagturo ng sikretong daanan. Ang pangatlong labanan naman ay ang labanan sa Salamis, kung saan kahit natalo ang Athens, ay hindi pa rin sila sumuko. Nagharap naman ang pwersa ng Griego at pwersa ng Persyano sa kipot sa isla ng Salamis sa pamumuno ni Themistocles. Sinugod ng tatlong malalaking barko ng Athens ang flota ng Persyano at ito ay kanilang pinalubog. At ang nalalabing hukbo naman ni Xerxes ay tinalo ng alyansa ng lungsod-estado ng Greece tulad ng Sparta, Athens, Megara at Corinth. Sa labanang ito, sino na ang nanalo? Greece. Dahil sa pagtutulungan ng mga lungsod-estado tulad ng Corinth, Megara, Athens at Sparta. Tanong, ano kaya ang dahilan ng pagtatagumpay ng Greece laban sa malaking pwersa ng Persya? Sino makakapagsagot? Bakit kaya sila nanalo, class? Kisses. Nagtulungan silang lahat para Labanan ng Persya. Very good. Tama si Kisses, kung saan nanalo sila. Isang rason kung bakit sila nanalo ay dahil sa pagtutulungan ng mga lungsod-estado tulad ng sinabi ko kanina. Ano nga? Athens, Sparta, Megara, Corinth. Ano pa? Natingin ninyo ano pa? Wala. Dahil sa malalakas ang hukbo ng Sparta. Kung alam ninyo, ang Sparta ay nakatuon sa militar, di ba? May 300 silang Spartan. Ang mga Spartan, guys, sila yung malalakas na mga militar. Dahil dyan, isa yan sa mga rason kung bakit sila nanalo. Ngayon naman ay pumunta na tayo sa ating gawain. Hahatiin ko kayo sa 3 pangkat. Magbilang kayo ng 1 hanggang 3. Isa. Dalawa. 3. isa, Brian. Isa. isa, tatlo, isa, Ngayong nakagrupo na kayo, ay tumalaga kayo ng isang leader na siyang magsusulat sa ibinigay ko na Manila paper or paper. Pagkatapos ay tumalaga kayo ng isang taga-ulat. Gamit ang AKB chart ay punan ang diagram ng kinakailangan na impormasyon batay sa inyong pinag-aralan. Ang unang grupo ay gagawin ang digmaang marathon.
Ang pangalawang grupo ay gagawin ang digmaang Thermopylae at ang pangatlo naman ay gagawin ang digmaang Salamis. Pumunta na kayo sa inyong mga grupo. Group 1, Group 2, and Group 3. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa paghahanda. Di na pagkakanas na kaya 5 ko. Handa na ba ang lahat? Kung gayon ay tunghayan natin ang presentasyon ng unang grupo na siya mag-uula tungkol sa digmaang marathon. Aktor, Darius the First, buong Persyano, buong Athens, naganapan. Hinawid ng flota ng Persya ang Aegean Sea at bumaba sa Marathon, isang kapatagan sa ilagang silangan ng Athens. D. Bunga. Hinalo ng 10,000 pwersa ng Athens ang higit kumulang 25 pwersa ng Persya. Magaling. Bigyan natin ng 5 palakpak ang unang grupo. Pumunta na natin sa pangalawang grupo, ang digmaang Thermopylae. Digmaang Thermopylae. A. Xerxes, Haring Leonidas, Spartan at Tukbong Persyano. Kaganapan. Tinangka ng mga Persyano ng muling salakayin ang Athens. Sa paglalakbay ng hukbo ni Xerxes ay kinailangan niyang tawirin ang isang paso sa Thermopylae na kinaharangan ng 7,000 Greek at 3,000 Spartan sa pamumuno ni Haring Leonidas. Ngunit may taksil na nagbunyag ng lihim na daanan sa itaas ng langusan. Bigong nasawi ang mga mandirigma Spartan kasama ang kanilang hari na si Leonidas. Kinutkob ng hukbo
Magaling. Bigyan ng 5 palakpak ang pangalawang grupo. Susunod naman ay ang pangatlong grupo na mag-uula tungkol sa digmaang Salamis o ang muling digmaan. Digmaang Salamis. Aktor, Persian Navy, Themistocles, Diego, Athens, Ay, Florence, luta ni ulo. Megara, Xerxes. Kaganapan, nagharap ang pwersa ng mga Grego at Persiano sa isang ikot sa isla ng Salamis. Sa pamumuno ni Themistocles, sinugod ng malalaking barko ng Athens ang kota ng Persiano at kanila itong pinalubog. Ang lungsod ni Xerxes ay tinalo ng alyansa ng mga lungsod-estado ng Greece sa pamumuno ni Pausanias ng Sparta. Bunga, lubustang natalo ng mga Grego ang Persia. Magaling. Bigyan ng 5 palakpak ang pangatlong grupo. Meron kayong katanungan? So, sa kabuuan class, ang mapag-aralan natin ngayong araw ay ang banta ng Persya sa bansang Greece ay isang malahagang bahagi ng kasaysayan ng sinaunang mundo na naglalaman ng mga pangunahing digmaan at kaganapan sa pagbukas ng daan para sa pagkakaisa ng lungsod-estado ng Greece. Ang mga paglusob ng Persya na pinangungunahan ni Haring Darius I at Xerxes ay nagdulot ng matinding takot sa mga Griego. Ang mga digmaan tulad ng Marathon ay unang pagsalakay ng Persya sa Greece na pinamumunuan ni Darius I. Ang digmaan naman sa Thermopylae ay pinamumunuan ng anak ni Darius I na si Xerxes. Samantala, ang digmaan naman sa Salamis ay labanan kung saan nalupig ang hukbong Griego at nasakop ang Athens, ngunit nagkaisa at nagtulungan ang mga lungsod-estado ng Greece upang matalo ang puwersa ng Persya. Meron kayong katanungan? Dahil dyan ay kumuha kayo ng isang kapat na papel at sagutin ang mga sumusunod. Vincent, 1/4, Arvin, kumuha ng isang kapat na papel. Mara. Albina. Handa na ba ang lahat? Huwag kaligtaang isulat ang inyong pangalan sa ibabaw, class, ha? Noong nakaraang quiz, may estudyanteng hindi nagsulat ng pangalan. Malalaman ko ba kung sino ang may-ari ng inyong mga sagot? Okay, number 1. Una, ang pinuno ng Persya na naglungsad ng unang digmaan laban sa Greece at nagbigay utos na sakupin ang lungsod-estado sa Aegean Sea. Ang pinuno ng Persya na naglungsod ng unang digmaan laban sa Greece at nagbigay ng utos na sakupin ang mga lungsod-estado sa Aegean Sea. Pangalawa, isang mahalagang
gilas ang mga Spartan sa kabila ng kanilang pagkatalo sa mga Persian. Isang mahalagang laban noong 490 before Common Christ kung saan tinalo ng mga Griego ang mga Persian. Pangatlong tanong. Isang makasaysayang labanan noong 480 before Common Christ kung saan nagpakitang gilas ang mga Spartan sa kabila ng kanilang pagkatalo sa mga Persian. Ulit. Isang makasaysayang labanan noong 480 before Common Christ kung saan before Common Era kung saan nagpakitang gilas ang mga Spartan sa kabila ng kanilang pagkatalo sa mga Persian. Pang-apat, ang anak ni Darius I na namuno sa Persya at nanguna sa ikalawang digmaan laban sa Greece kasama ang labanan sa Thermopylae. Ang anak ni Darius I na namuno sa Persya at nanguna sa ikalawang digmaan laban sa Greece kasama ang laban sa Thermopylae. Last, isang digmaan na naganap pagkatapos ng Thermopylae kung saan tinalo ng mga Griego ang malaking puwersa ng Persya sa pamamagitan ng malaking barko o tatlong malalaking barko ng Athens. Isang digmaan na naganap pagkatapos sa Thermopylae kung saan tinalo ng mga Griego ang malaking puwersa ng Persya sa pamamagitan ng malalaking barko ng Athens. Okay na? Tapos na bang lahat sumagot? Pakipasa ng inyong mga papel sa harapan. Wow! Unang tanong pa lang. Dala niyo ang inyong mga kwaderno? Bakit? Pag pumunta ng parang dapat palaging dala ang kwaderno. Bilang takdang aralin ay inyong kopyahin. Takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa digmaang Polynesian. Gumawa ng kronolohiya sa naglalaman ng mga mahalagang kaganapan sa digmaang Polynesian mula sa pagsisimula nito hanggang sa katapusan. Bigyang diin ang mga pangunahing labanan at desisyon na nakaapekto sa binalabasan ng digmaan. Kuha? Isulat ito sa isang buong papel at ipasa bukas. Kopyahin niyo na.